Pakinggan po natin ang naging bahagi ng pagtatanong ng Committee on Public Services at saka ng Committee on Public Works. Tatlong committee yata ito, pero ang isa ho dyan at nangunguna dyan ay si Senator Rapi Tulfo ay sa pagtatanong sa mga kinaukulan, especially si General Manager General Nicolas Torre III. At nagulat at pinasalamatan dahil marami palang nagawa at ginawa si General Torre dyan ho sa katatapos lang na rally sa EDSA, kung saan niya po yung sinasabing pagsara ng EDSA dahil ng mga buses, ayan po ay tinanggal pala. Kahapon, may mga bus na nakabalandra doon sa kalsada at hindi na makagalaw yung traffic. Wala bang paraan yung MMDA o resources na para hilain ito yung mga truck na yon para hindi na nag-cause ng traffic 5 oras, 6 na oras na stuck yung maraming motorista? Kahapon po sir ay anong isang araw sir, nung first day sir, kami ay nag-conduct na talaga sir ng towing doon sir. Kaya nabuksan namin ng isang lane sir. Because of the sheer volume, really apologies in that sir. Napakarami lang talaga ng mga tao at mga bus na hanggang kahapon ay pinutowing namin. So marami rin kami na-towing sir at marami rin kami natikitan. May mga touring kayo. Marami sir. So next time, ready na po siguro kayo. Kung kailangan nyo po ng budget na natin na maglaan tayo ng maraming tow truck sa MMTA. Nang sa kayo, pag dumating ganitong klaseng insidente ulit, mabilisan yung pag-tow ng mga kabalang ng mga sasakyan. Maraming salamat po sir. That's very welcome development sir. Thank you sir. Right. And then, last na naman po sa inyo, yung mga sasakyan na mga nakapark na yung mga tawag nito, yung mga kalsada, yung mga lalaking kalsada na dinadaanan ng mga sasakyan. I commend one of your staff, sino yung tao niya yung nanibigit na helmet, ha? Si Gabriel Go. Yes sir. Sabi mo sa kanya, continue yung ginagawa niya na Yes, sir. nagkakaroon siya ng clearing operation na yung mga nagpa-park sa mga tabi-tabi na nakakaharang at nakakakos ng traffic. So he must continue doing that. Yes sir. Maraming salamat sa suporta sir. Yeah, pero dapat wag siyang selective. Opo sir. Huwag lang doon sa mga lugar ng mga mahirap, pati doon sa lugar ng mga mayaman, sa mga village dyan, mag-tow rin. The last time sir, may sports car na nakuha at may Very good. kotse rin sir ng isa rin sir ng mga artista rin sir, may mga Kahit kapatid natin sir. siya, anong pakialam natin? Yes, sir. Para patas. May Lamborghini sir last time na nakuha sir. Okay lang. Pero Yes, sir. Lamborghini, pag nagreklamo, sumbong niya sa akin. Yes sir. Para makita ng taong bayan na patas tayo. Maraming salamat sir. Magandang ginagawa ni Mr. Gabriel Go, and Yes, sir. I commend him for doing that. Thank you, sir. General Torre. Okay na. Sir, maraming salamat po sir. Thank you for coming, General Torre. Ayan, sir. Maraming salamat po sir. Yan o, ang bahagi ng pagtatanong at pagsagot. Pagtatanong ni Senator Rapi Tulfo at ni pagsagot ni General Manager Nicolas Torre III ng General Manager ng Metro Manila Development Authority. Ayun, so marami palang, kaya naman pala napansin natin, di ba? Nalinis talaga yung ibang mga lugar natin sa Metro Manila. Pati yung mga kahit sino hinahatak. Isipin mo yung mga sports car, napakamamahal niyan at ang mga may-ari niyan, mga malaking personalidad, artista pa raw at kung sino, hinahatak nila. At talagang siya pala yung inamin niya. Siya pala yung nag-utos, sila yung naghatak ng mga buses na nakabalagbag dyan sa EDSA nung nakakaroon ng rally. Dahil obstruction sa traffic yun eh. So, nagawa ni General Torre yun. So marami pala silang nahatak na sasakyan nung may mga rallying ganyan. At ngayon ay ginagawa ito. Kaya naman pinasalamatan ng Senado at ng Committee Chairman si Senator Tulfo ang ganyang aksyon ng buong MMDA. Not only General Torre, pati yung kanyang mga tao na siyang gumagawa ng operation sa paglilinis sa Metro Manila ay kinikilala. Tayo ganun din. Kasi kung yung mapapansin kahit yung along EDSA pag walang rally, may jumaluog na po. Malaki na po ang inluag ng EDSA ngayon. At yung ibang mga pangunahing kalye. Ay tamang-tama yan. Talagang seryosong dapat na ayusin ang mga lahat ng public na daanan ng mga public transport o ng mga sakyan, pribado man. Lalo na ngayon, di ba, pagdating ng ilang buwan, bermat na naman, magpapasko na naman. Ganun po kabilis eh. So, ibig sabihin, nakikita ni Senator Tulfo, maganda ang performance ng MMDA sa panguna ng chairman at ng general manager. Ang general manager nga po ay si General Torre. Ayun.
Ayan. Kaya yung iba nagtataka, nasan ba si General? Ayan. Siya lang po ang nakagawa niyan. Sa kasagsagan ng rally, ang mga bases ay kanyang ipinahatak, inimpound doon sa Marikina. At yung mga malaking personalidad na may-ari ng mga sports car, na kung makaparada, akala mo kanila yung kalye, delikado yan. Hindi ho uubra kay General Torre yan. Yan pala yung nangyayari. Yan ang kailangan natin, political will. May seryosong kampanya at tapang dahil dito sa Metro Manila maraming pasaway. Di ba nung kamakailan lang, sabi ni General Torre na ma-interview siya, pag sinabi sa kanya ng Pangulo na tumulong sa paghahanap doon sa mga may warrant of arrest, tutulong siya. Bawa, laban kay Bato de la Rosa, o kaya Atong Ang, o sino mang meron hong mga standing warrant of arrest na makikita nila dito sa Metro Manila, huhulihin niya. Kahit daw nasa ilalim ng imbornal yan. Kahit nasa ilalim daw ng tulay yan, o kung saan nagtatago. Basta Metro Manila, pinag-utos ng Pangulo, gagawin niya. Yan ang General Torre. Kakaiba talaga. So, hindi lang yung paglilinis ng kalye, tungkol sa mga garbage, double parking, illegal parking, at kung ano pa. Pati yung mga maabuso na malaking mga personalidad, huwag niyo subukan. Hindi niyo masusubukan si General Torre kasi yung kanyang prinsipyo ay nandyan at tapang. At ayun na nga, doon sa public hearing ay inamin niya. Ay nagulat si Senator Rapi Tulfo na ganun pala ang ginagawa ng kanyang mga tauhan. Talagang kahit sino pinapanagot. At yun ang kailangan natin. Noong araw wala tayong narinig na ganyan eh. Parang yung MMDA nung araw tahimik eh. Kaya ngayon merong isang retiradong general natin PNP chief na meron hong lakas ng loob at tapang, ayun, nagagawa ang lahat. Kaya sino man ang magrarally sa mga susunod na araw at kayo po ay magiging malaking obstruction sa traffic, lalo na po yung mga sasakyan, ay huwag niyong ulitin. I-impound po yan. Kapag yan hinatak na impound yan, magbabayad pa kayo. Hindi ho basta-basta i-release yan ng MMDA. Pag na-impound, may bayad po yan. Conforme sa laki ng sasakyan. At tagal. Kung ilang araw o oras na impound sa kanilang mga lugar kung saan temporary itinatambak nila yung mga sasakyang nakakaistorbo sa ating mga kalye. Ayun. So, di ba? Para maiba-iba naman. Walang political issue dyan. Trabaho lang. So, yung Committee on Public Service at iba pang committee ng Senado ay nagtatrabaho at binabantayan po ito mga ganito. Yan ang mahalaga. Hindi lang yung flood control scam, hindi lang yung impeachment issue, hindi lang kung ano-ano, kung hindi yung problema ng masang Pilipino, ng pangkaraniwang Pilipino, ng pangkaraniwang tao. Ayan po ang pinoproteksyonan ni Senator Rapi Tulfo. Yan naman ang identity niya. Talagang mula noon hanggang ngayon. Yung kanyang pagtulong sa mga simpleng mamamayan ay lagi nandoon. Pag merong bumangga dyan ng malaking tao, malaking personalidad, haharapin niya yan, ipapatawag at ang mga kinaukulan ay aaksyon dyan. Kaya sa tingin ko, gaganda lalo ang coordination at relasyon between Opisina ni Senator Tulfo at ni General Manager General Torre dahil nga ho, nakita niya yung na i-deliver at ginagawa ang dapat gawin. Walang sinisino, walang pinipili, walang kinikilingan, walang pinoproteksyonan. Di ba? Trabaho lang. Ayun, gano'n din tayo. Trabaho lang ito. Opinion, interpretation, analysis, at suggestion na rin sa mga bagay-bagay na mga nangyayari sa ating lipunan.